May pananagutan ang Meta at YouTube sa tinamong pinsala umano sa mental health ng isang 20 anyos na babae sa Los Angeles, California. Nakasaad sa naging desisyon ng jury ng Los Angeles Court na intentional o sinadya umano ng dalawang kumpanya na gumawa ng anilay addictive social media platform. Base sa argumento, ito ang sinasabing nakasakit sa complainant. In helping to recognize what the first social media addiction trial is all about. And that's a very serious issue, not only here to California and the US, but to the world. Inatasan din ng korte ang dalawang kumpanya na magbayad ng damages kay alias Kelly na aabot sa $6 million o katumbas ng nasa 360 million pesos. I feel like what we're about here is something beyond just trying to make a buck, beyond just trying to help Kaylee. I feel like we're about something that is incredibly socially important and responsible. And I feel like we've made a great step forward. Ayon naman sa Meta na siyang parent company ng Facebook, Instagram at WhatsApp, gayon din ng Google na siyang may-ari ng YouTube, hindi sila sumasang-ayon sa verdict at iaapela nila ang desisyon. Tiniyak ng Meta na patuloy nilang paiigtingin ang safeguards para na rin sa proteksyon ng mga kabataang gumagamit ng kanilang applications. Sa pahayag naman ng Google, sinabi nito na tila hindi nauunawaan ng ilan na ang app na ito ay ginawa bilang video streaming at hindi isang social media site. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.